Gabi na, tahimik ang paligid at masdama ang katahimikan ng dilim. Lumipat ang eksena sa gusali ni Li Shoxiong, kung saan siya at ang kanyang mga tauhan ay abala sa paghahanda ng pagtakas. Lumapit siya sa isa niyang tauhan at nagtanong, "Xingzi, kumusta na dyan?" Sumagot si Xingzi, "Huwag kang mag-alala, Boss Li. Handa na ang lahat." Pagkarinig nito, nag-utos si Li Shoxiong na magsimula na ang lahat. Magkakasama silang naglakad, dahan-dahang nag-iingat at mapanuring nakatingin sa paligid. Bigla na lang may kotse na sumulpot mula sa dilim, ang malalakas na ilaw nito ay diretsyong tumama sa kanila. Napakasilaw kaya't napasigaw at napapikit ang lahat. Habang nakasilaw pa, isang grupo ng tao ang bumaba mula sa sasakyan. Nang makita nila, halos hindi sila makapaniwala, si Qijing ang nagkanulo kay Li Shoxiong. Nakaupo ito ng komportable sa kotse, kasama sina Boss Lin at Kai, nakangiti na para bang walang pakialam. Ang babaeng ito ay sanay na sa pagtalon sa mas malakas na panig, walang alam tungkol sa katapatan o pakikasama sa hirap at ginhawa. Ramdam ng isa sa tauhan ni Li Shoxiong na may mali. "Anong nangyayari?" bulong niya, naguguluhan. Si Li Shoxiong naman ay litong-lito. Kanina pa niya inutusan ang lahat na maging handa, pero ngayon, kung sino-sinong hindi inaasahang tao ang lumilitaw. Maliwanag na may kakaiba. Bago pa siya makapag-isip, lumapit si Dong Shu hawak ang baril, nakangising nagsabi, "Saan ba kayo pupunta?" Napapikit si Li Shoxiong, pilit na iniintindi ang mukha sa kanyang harapan. At nang makilala niya, napakagat siya sa kanyang ngipin at sumigaw, "Dong Shu!" Agad niyang pinakita ang galing sa pag-arte. Kahit gigil na siya, pinigilan niya ito at pinilit tumawa. "Haha, si Boss Shu pala. Plano lang naming dumaan sa Rongxiang Garden para subukan ang swerte ngayong gabi." Pero ngumisi lang nang may panlilibak si Dong Shu, "Haha, ganun ba? Papunta pala kayo sa Rongxiang Garden." Mula sa likuran, isang tauhan niya ang naghatak ng tao, at itinapon ang katawan sa harap nila. Napaigtad si Li Shoxiong sa gulat. Doon niya lang tuluyang naunawaan ang nangyayari. Nakita ng isa niyang kasamahan ang walang malay na katawan at agad sumigaw, "Xingzi!" Pero bago pa niya matapos, mabilis na tinamaan siya ni Li Shoxiong ng suntok sa panga. At sa pagtatangkang iligtas ang sarili, pasigaw niyang sinabi, "Dilat mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti, hindi si Xingzi yan." Pagkatapos ay nagkamot siya ng ulo, pinilit ngumiti at nagtanong ng parang tanga, "Boss Shu, sino ba talaga to?" Umiling si Dong Shu at malamig na sumagot, "Hindi ko siya kilala." Hindi na binigyan pa ng oras si Li Shoxiong para makagalaw, agad itinaas ni Dong Shu ang kanyang baril papunta sa grupo ni Li Shoxiong at malakas na sumigaw. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, humalo sa mga sigaw na bigla ring naputol. Hindi napatay si Li Shoxiong, ngunit nanginginig itong nakatayo habang hawak ang kanyang ulo. Nalilito siyang tumingin. Ang tatlong putok kanina ay hindi para sa kalaban, kundi para mismo sa sarili niyang mga tauhan. Pilit na nagmakaawa si Li Shoxiong. "Hindi ko talaga siya kilala. Boss Shu, pakiusap, maniwala ka sakin." Ngunit parang lahat ay ayon sa plano. Nakangising itinuro ni Dong Shu ang kotse at sinabing, "Haha, nagpapanggap ka pa. Tingnan mong mabuti, nakaupo si Qijing sa loob ng kotse na yun." Sakto namang namatay ang ilaw ng sasakyan. Napuno ng galit at inis si Li Shoxiong, hindi niya inakalang tatalikod sa kanya si Qijing. Nangalit ang panga niya habang umaalpas ang galit. Sa loob ng kotse, malapit si Qijing kay Kai, lalo pa nitong pinagalit si Li Shoxiong. "Qijing!" sigaw niya. Nilagyan siya ng malamig na tingin ni Kai at malamig na sinabi, "Wala nang saysay ang pagpapanggap. Isinumbong na ni Qijing ang lahat ng plano mo." Halos mawala ng kontrol si Li Shoxiong nang marinig ito. Dumilim ang kanyang mukha, ngunit agad siyang sinunggaban ng mga tauhan ni Dong Shu. Wala siyang nagawa kundi sumigaw ng desperado, "Qijing, bakit mo ko pinagtaksilan?" Nang makita ni Kai na sapat na ang nangyayari, lumingon siya kay Lin at nagtanong, "Boss Lin, ano ang gagawin natin sa kanya?" Walang emosyon sa mukha ni Lin, isang malamig na kumpas ng kamay lang ang isinagot. Isang simpleng galaw na nagbigay ng hatol kay Li Shoxiong. Sa katahimikan ng gabi, biglang may lubod na humigpit sa leeg ni Li Shoxiong. Isang malakas na lalaki ang humila,
iniangat siya mula sa lupa. Nabitin siya sa ere, pilit na nagpupumiglas. Nanginginig sa takot, napaiyak siya, at umalangaw-ngaw ang iyak sa dilim ng gabi. Parang ang kamalasan ni Jiang sa nakaraang buhay ay napunta na ngayon kay Li Shoxiong. Ganito rin halos ang naging kamatayan ni Jiang noon. Maya-maya, tumigil na sa paggalaw si Li Shoxiong. Nakabitin na lamang ang bangkay niya sa harap ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, dumating ang bus ni Jiang sa lugar. Tahimik silang lumapit kasama si Chen Chong, dadaan sana sa gilid ng pader. Ngunit biglang gumalaw ang mga paa ni Li Shoxiong. Agad napansin ni Jiang at pinatigil si Chen Chong. Lumabas na hindi totoong patay si Li Shoxiong, naging zombie siya matapos mamatay. Pilit siyang kumikawala sa lubad. Natawa ng malamig si Jiang. Ha, buti nga sayo. Pero sayang, hindi ako ang nakatapos sayo. Pagkasabi nito, tumilapon ang maliit na bato mula sa kamay niya, tinamaan ang lubad at naputol. Bumagsak si Li Shoxiong na zombie ng malakas, diretsyong mukha sa lupa. Lumapit si Jiang, hinawakan ang ulo niya at malamig na sinabi, "Halimaw, sa kabila ng malupit mong kamatayan, binibigyan na kita ng awa." Nagbago ang eksena. Sa isang gusali, may kakaibang tunog mula sa labas, kasunod ang halakhak. Sa maliwanag na bintana, kita ang dalawang lalaking minamasahe ang isang babaeng nakahiga. Si Qijing pala iyon, nakaposos, nakahilata na parang pinaglaruan. Nakangiti siyang mapang-akit, "Ang sama mo naman. Pagkatapos ng ginawa kong kabutihan, ganito trato mo sakin. Bilasan mo na, tanggalin mo na ito." Hindi na siya pinaghintay ni Big Brother Lin, lumapit ito at mapangahas na nagsabi, "Hindi ba't masarap na gantimpala ito? Halika rito." Sandaling para bang nawala sa ulirat si Qijing, hindi na siya makatawa, bagkus ay nagkunwaring abala sa pagbabasa ng alpabeto. Ngunit biglang may ingay mula sa labas ng bintana. Napatigil si Kai, napatingin, at nagtanong, "Ano yung tunog na yon?" Lumapit siya upang sumilip. Ngunit hindi niya narinig ang nangyayari sa labas dahil sa sobrang lakas ng ingay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isa sa tauhan niyang nakahandusay, duguan ang ulo at wala ng buhay. Kasabay nito, yumanig ang pinto sa sunod-sunod na malalakas na pagbayo, tila pilit binabasag mula sa labas. Napatigil sina Kai at Lin, kahit nasa kalagitnaan ng ginagawa. "Anong nangyayari dyan?" sigaw nila. Ngunit mula sa likod, biglang pumasok sa bintana si Jiang. Mabigat ang ekspresyon niya, seryoso at puno ng panganib. Ang mga mata niya'y matalim na nakatutok sa dalawang lalaki. Tahimik at banayad niyang inilapit ang maliit na patalim na hugis carrot sa leeg ni Kai. Naamoy agad ni Kai ang matalim na singaw ng bakal. Dahan-dahan siyang lumingon. Nanginginig sa takot si Kai, nanlalabo ang mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, damaloy ang dugo mula sa leeg niya. Mabilis na tumama ang sakit, hindi man lang siya nakapagsalita ng tuluyan. Mabilis na dumulas ang talam na parang kidlat, bumaon sa leeg ni Kai. Pagkalipas ng isang segundo, bumagsak si Kai ng diretsyo ang mukha sa sahig. Sa lakas ng momentum, mabilis na tumalon si Jiang papasok ng kwarto. Nang makita ni Lin, ang malaking boss, napatay na ang kanyang mga tauhan, nataranta ito at sumigaw. "Kai, demonyo, sino ka ba?" Samantala, si Qijing na nakahiga pa sa kama, hindi pa man niya nasusulit ang inaakala niyang kasiyahan, bigla siyang napasapo at napabulalas, "Jiang Xiaoyong, ang gwapong bida natin, si Jiang." Ngunit malamig lamang ang ekspresyon ni Jiang. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis na inihagis ang patalim sa kanyang kamay. Diretso itong tumama sa leeg ni Lin. Agad siyang umubo. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig, kasabay ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Nahulog siya mula sa kama, gamulong papunta sa sahig. Si Qijing ay nabasa ng dugo ni Lin, at nagpapanik na tumingin sa paligid habang sumisigaw. Habang papalapit si Jiang, pasiga siyang nagtanong, "Jiang, anong ginagawa mo? Ano ang balak mo?" Nang makita ni Jiang ang nakakaawang posisyon ni Qijing sa kama, nakahubad at nakaposisyon ng awkward, napangisi siya at malamig na bulong, "Mukhang nag-e-enjoy kayo ah." Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Hinawakan ang doorknob at malamig na sinabi, "Hindi ko alam kung anong iisipin ng hayop na si Li Shoxiong kapag nakita kanya sa ganyang itsura.
Biglang nanlamig ang katawan ni Kui Jing, namutla ang mukha, at nauutol na tanong. Li Shaoxiong, ikaw ba yan? Binuksan ni Jiang ang pinto at lumayo, kaya't malayang nakapasok si Li Shaoxiong, parang mabangis na hayop. Lubos na siyang nawalan ng kontrol. Isa na siyang uhaw na zombie. Mabilis siyang sumunggab kay Kui Jing, umaatungal. Si Kui Jing, hawak na lamang ang manipis na sinulid ng kanyang buhay, ay umiyak ng malakas. Damaloy ang luha habang dumampi ang magaspang na kamay ni Li Shaoxiong sa kanyang pisngi. Noon lamang siya lubos na nilamon ng takot at nagmakaawa. Jiang, nagkamali ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang lalaking pinili niyang mahalin ay bumaon ng ngipin sa kanyang leeg. Damaloy ang dugo na parang baha, walang kahit anong awa. Isinara ni Jiang ang pinto, iniiwan si Li Shaoxiong upang malasap ang regalo sa matibay na kama. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na sigaw ni Kui Jing sa buong silid. Maya-maya, bahagyang binuksan ni Jiang ang pinto, sinilip ang dalawa, ang mga traidor na minsang nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan, ngayon ay winuwasak ang isa't isa. Pagkatapos harapin ang dalawa, lumabas si Jiang upang salubungin si Chen Qiong. Sa harap ng mga bagong bangkay, malamig niyang sinabi, simulan mo na. Nagbago na si Chen Qiong. Mas malakas na siya ngayon. Nakatingin sa isang bangkay, nauutol niyang sinabi, isa lang, yan na ang pinaka. Naintindihan agad ni Jiang ang ibig sabihin. Tumanggaw siya ng bahagya, tanda ng pagpayag. Agad sumunggab si Chen Qiong, isa ng zombie, at inilubog ang mukha sa tiyan ng isang bangkay, nilalantakan ito ng uhaw. Itinaas ni Jiang ang kanyang kamay, nakatuon ang pandinig sa mga alon ng tunog mula sa malayo. Sa hindi kalayuan, sa isang kwarto na mahigpit na nakasara ang mga pinto, may isang lalaki, isang babae, at isang batang babae, nakaupo sa isa't isa na tila isang pamilya. Biglang bumukas ang mabigat na metal na pinto, kumalabog ang tunog ng bakal. Pumasok ang isang matabang lalaki na nakauniforme ng chef, tanda ng mabigat na cleaver. Matindi ang tingin, may mahabang peklat sa kanyang mata. Kasunod nito, isang payat na lalaki na nakaputing long sleeve ang mabilis na sumugod. Matangkad at payat siya, dinakma niya ang batang babae at sabik na sinabi, ito. Mananipis ang balat at malambot ang laman. Perpekto. Natakot ang bata at napaiyak ng malakas. Napasimangot ang matabang chef, tinitigan ang bata, at malamig na nagsabi. Hindi, payat, hindi pwede. Itinaas niya ang daliri at itinuro ang ibang direksyon. Doon, may mas marami pang taong nakakulong. Itinuro niya ang isang matabang batang lalaki na mahigpit na nakayakap sa ina, puno ng luha ang mga mata. Yan ang kunin. Mas bagay. Kinagat ng ina ang kanyang labi, walang magawa. Dinakma ng chef ang batang mataba na para bang pumipili lang ng isdang papatayin. Nagpumiglas ang bata, umiiyak habang inaabot ang ina. Napasigaw ang babae, puno ng sakit, bitawan mo siya. Anak ko yan. Nainas ang chef, sumakit ang ulo, kaya't bigla siyang lumingon at walang habas na hinato ang inagamit ang cleaver. Napakalakas ng tama kaya tumilapon ito palayo, bumagsak ng hindi nakahanda. Malamig na sigaw ng chef, umalis ka riyan. Nakita ng bata ang pag-atake sa kanyang ina. Halos mabaliw siya sa takot at napasigaw. Nanginginig at walang magawa, napasubsob sa sahig ang babae, pinipiga ang kamao habang dumadaloy ang luha at galit. Umiiyak siyang nagmakaawa. Pakiusap, ipagkaloob niyo ang awa, iligtas niyo ang anak ko. Maawa kayo, pakiusap. Ngunit walang kumilos. Walang gustong tumingin sa kanya. Sa silid na iyon, puro takot ang nangingibabaw. Bigla na lang umalangaw ang malakas na ingay mula sa labas. Napatigil ang dalawang goons, pati ang babae at ang anak niya. Sabay-sabay silang napatingin sa direksyon ng pinto. May 3 bilog na butas na ngayon ang pintuan. Galit na sumigaw ang matabang chef. Sino yan? Agad nagsidatingan ang iba pang tauhan, armado ng mga baril at kutsilyo. Isa sa kanila ay sabay na nagtaas ng baril at patalim, nakatutok sa pinto. Hawak-hawak ang cleaver malapit sa kanyang katawan, mariing sabi ng chef. Yan ang tunog ng shotgun, sino pa ba ang may ganyang baril? Nalito ang isang tauhan at nauutol na sagot, wala, ang boss lang ang may ganyan. Sinamantala ng batang lalaki ang pagkakataon.
Mabilis siyang tumakbo papunta sa ina habang humahagulgol. Hapo at pagod, mahigpit siyang niyakap ng ina at tinangka itong patahanan. Ayos lang, anak, magiging maayos din ang lahat. Ngayon, 5 na ang tauhan sa loob, lahat nakatutok ang armas sa pinto. Umurong ang matabang chef habang dahan-daw ang bumukas ang pinto, umuusok pa ang mga butas. May sumilip na bahagyang binti mula sa labas, lalo pang tumindi ang tensyon sa loob. Nakangusot ang chef at inutusan ang payat niyang tauhan, ikaw, tingnan mo. Nag-alinlangan ito, nanginginig ang boses. Mariing sagot ng chef, hindi inaalis ang kunot sa noo, tumigil ka sa pagsatsat. Lumapit ka na. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Mahigpit ang kapit sa handgun, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, butil-butil ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha. Biglang, isang mapotla, halos patay na kamay ang sumungaw sa siwang ng pinto at kumapit sa kanyang leeg. Ah! Sigaw ng gun, halos mapatalon sa takot. Walang palem, hinayla siya palabas ng marahas at sumalpok ang katawan niya sa gilid ng pintuan. Nagulat ang 2 goons na may hawak na pistol sa loob. Sabay silang sumigaw, mga zombie. Pumutok na. Agad silang nagpaulan ng bala sa pinto. Dahil sa takot, wala silang tinamaan, puro ligaw na putok. Nang may makita silang anino sa may pinto, agad nilang binago ang target at sunod-sunod na pinutukan iyon. Tumama ang mga bala sa mga tabla na nakapako sa pinto. Pero saktong nakawala si Chen Chong. Mabilis niyang sinipa ang nakapako na pinto, sabay lusog papasok ng kwarto. Wala siyang bakas ng takot, matatalim ang mga mata, malamig, at puno ng puwersa. Napatras ang matabang chef, pero nasa tapat mismo siya ng daan ng paglusob ni Chen Chong. Sinunggaban siya agad. Napalakas ang sigaw ng chef, nanlaki ang mata sa takot. Pero huli na. Mahigpit na kinapitan ni Chen Chong ang malaking ulo ng matabang chef gamit ang 2 kamay. Isang madiing pihit sa kanan. Napamulagat ang chef, hindi makapaniwala. Sa isang iglap, binaliktad ni Chen Chong ang ulo niya sa iisang galaw. Nalaglag ang cleaver sa sahig, sabay bagsak ng kanyang katawan, patay na. Magaan na nakalapag si Chen Chong, tapos biglang sumugod muli, mabilis, eksakto, at naglalabas ng malamig na killer instinct.